Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay naku, nakakatuwa ano. Ay sa kabila ng mga karawduan ano. Biruin mo kahapon. Ay, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Mga natutulog dyan, gising, gising, gising. Mga kakrowduan sa buong mundo. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganon talaga yung daily routine natin. Alam nyo, alas 3 akong nagising na naman kanina. Bakit kaya ganon na lang ang gising ko? Alas 3 na lang, inidlip ko ngayon. Tapos, ewan ko, nanalangin ako. Parang yung diwa ko tulog pa, nananalangin ako tulog pa. Sabi ko, nakatulog ako ulit. Pagkagising ko, sabi ko, 4:30 na. Bangon ako. Grabe, ano. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kakrowduan sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa kanyang mga kaloob na hindi masayod. Alam nyo, kahapon natutuwa ako nung nandun ako sa bukid. Ito si Ma'am Teresita sa Japan pumasok. Tinype ko ngayon. Sige, gawa. Tinatype ko habang nandun ako sa bukid. Tinype ko, sige, ikon ko siya, ipasok ko siya kasi nagbayad na siya ng para sa black. Abay, nagulat ako yung pumasok, 118 euro. Di natuwa ako. 118 euro, nasa bukid ako, 6,000 mahigit ang kinita ko. 6,726. Imagine. Natuwa ako, kaya gumawa ako ng video. Sabi ko, ano ba yan? Saan ka ba naman kikita isang araw 6,700 plus? Samantalang nandun ako sa bukid na tumutulong sa kapatid ko. Grabe, sabi ko. Salamat sa Diyos pagpapalang pinansyal. Dahil kay Crowd 1. Pero kumita ako. Samantalang nung nakaraang araw, kumita na naman ako nakaraang araw. 75 euro. Plus mo. 118 euro. Sige. I-plus mo. Hindi kasi ako marunong mag-compute no? Sa mathematics, mahina ako niyan 118 euro plus 75 euro equals 193 times 57 kamo na lang. Kumita ako 11,000. Ilang araw lang, wala pang 5 araw. Kaya sabi ko, grabe. Ganda talaga ni Crowd 1. Alam nyo, matutunan lang ninyo na gawin si Crowd 1 online. Talagang hindi malayong kikita talaga tayo, mga kababayan, no? Acknowledge pala sa 5 nakadungaw kay Brad King. Lifestyle yan bro, body clock ng katawan nasanay ka, nga. Oo nga Brad King nasanay ako talaga. Ewan ko. Pagka wala akong sakit na depression o kaya yung stress, talagang ganito yung gising ko. Ibig sabihin yung katawan ko, ibig sabihin maganda, energetic. Pero pag may sakit ako, hindi ko kayang ganito Biruin mo, natulog ako kagabi maaga naman. Alas 10:30 na. Tapos, gising ako ganito. Wala akong alarm clock. Talagang ganito ang gising ko talaga once na nagising ako. Eksakto, tingnan mo nagising ako, alas 3 na naman doon sa gising ko lagi. Sabi ko, ewan ko, parang nakaprogram na lang sa utak ko. Alam mo na, ganun talaga yung buhay, siguro, ganito muna kasi pansamantala, Good morning, Ma'am Honey. Nakita ko naka-live. Siguro ganito talaga. Kasi mga kababayan, sinasamantala ko yung pagkakataon na na nakakapag-live ako ngayon kasi after the lockdown, hindi na ako makakapag-live dahil busy na ako sa kababiyahe, halos araw-araw ng biyahe ko. Pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. Magde-demo, magpe-present sa mga tao. Tutulungan ko yung mga leader sa Pilipinas
Kaya sabi ko kung loloobin ng Panginoon diyan sa Switzerland, makapunta ako. Matulungan ko naman si San Gerald diyan, saka si Ma'am Sandy rin sa France, sa Italy kay Sir Narciso, diyan sa Belgium pupunta ako. Mamamasyal ako diyan mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Makikita na ninyo ang iyong kapatid na gusgusin ng mukhaan, ano. Ang sabi kasi ni Apostol Pablo, para ano ba naman 'yun? Para ang iyong galak makuan mo pala, ma-attain mo ng 100%, kailangan makita mo yung tao na yung mukhaan. Sabi niya, upang may ganyan sa Biblia upang ang inyong kung yung inyong kagalakan, sabi niya. Kasi oo, nagagalak ka sa tao na hindi mo nakikita kahit nakakausap mo, pero yung galak mo masasatisfied 100% pag nakita mo at nandyan na yung taong kaharap mo. Nakikita mo na siya ng mukhaan, sabi ni Apostol Pablo. Parang ganun. Ayan. Nasa bukid, 6K, grabe. Sabi ni Brad King. Good morning, sir, sabi ni Ma'am Honey, no? Morning, sabi naman ni Sis Jenny. Kung pwede lang, wag nyo na akong tawaging sir Kung pwede lang. Hindi ako nagpapakon sa sarili ko na parang tawagin nyo na, sir. Alam nyo, sabi ni Kristo, no, huwag kayong patawag na rabi o guro o sir, sapagkat iisa ang inyong guro, sa makatuwid bagay si Kristo. Yung guro natin kasi, yung sir natin, yung master natin sa buhay is si Kristo. Kaya, pwede lang, Brad lang, okay lang sa akin, mga kababayan Yan. Nahanap ka ng good, pinasukan ako ng ads, pasensya na po kayo. Yung good taste po nagsara, Brad King nagsara. Kasi dahil sa lockdown, sinara din ng good taste yung kainan nila. Morning insan, magkano kilo palay na pinagpala? Yung per kilo dito insan is 15.80 per kilo. 15.80 per kilo. Alam mo, hindi pa natatapos yung anihan namin. Hindi pa nakakalahati yung inani kahapon kasi puro kulay green pa yung iba. Hindi pa namin ipinaani. Umani kami ng 179.5 kaban. Konti lang yun, marami pang natitira, may pang 200 kaban pa mahigit. Pwera pa lang yung 2.9 hektar ng kapatid ko rito sa Buenavista, Santiago. 16 hectares kasi yan, hawa tulong ng Diyos, binigay sa kwan ko Pero sabi ko naman, ako naman ang may-ari dito sa 5 hectares dito, doon sa pinagpunukan namin. After niyan, ako naman ang dalawa naman kami ng kapatid ko ang yung kapatid ko kasi na Johnny, yan ang mahilig sa lupa Walang hilig sa lupa yung bunso namin. Yung hilig nun, tungga-tungga Ang gusto niyang laro is golf. Basta pumunta ng hapon is golf, puro ganun, golf. Hindi siya mahilig. Itong kapatid ko na ito, kaya mahal na mahal ko to, walang bisyo. Itong kapatid ko na yung lagi kong kasama, no. Saka yan, naglilingkod sa akin yung kapatid ko na yan, kaya mahal na mahal ko yan. Kasi, siya ang sumusundo sa akin sa pagkakatipon namin. Siya yung nagtsatsaga sa akin na naghahatid, sumusundo kahit alas 12 ng gabi, pinupuntahan niya ako sa terminal para masundo pagkagaling ako ng Manila o kaya galing ako kung saan-saang lugar. Nararapat lang na yung kapatid ko na yan, mamahalin ko kasi naglilingkod sa akin Ikaw ba naman, sinong mamahalin mo? Yung kapatid mo na naglilingkod sa'yo o yung kapatid mo na painom-inom lang dyan na walang pakialam sa'yo, di ba? Mas mahal ko yung kapatid ko na nakakatulong sa akin, Kaya nga siya, kinuhanan ko nga siya ng motor Binigay ko sa kanya, pangalan niya. Pati yung sasakyan ko nga, pangalan niya yun nung binili ko Pangalan niya nakalagay dun tiwala naman ako sa kapatid ko na yan kasi mabait. Kaya sabi ko, naglilingkod sa akin tong kapatid ko na to, kaya mahal na mahal ko, walang bisyo yan Kaya kung nakikita ko kasi, ganun kasi ugali ko mga kababayan. Halimbawa, nakikita ko, mahirap ang buhay. Nagsasakripisyo pa rin para kumayod, para makaraos. Nakikita ko, wala namang bisyo. Abay, gusto kong tulungan yung ganun. Masarap tulungan yung mga ganun. Kaysa nandyan, katulad ng ibang kapatid ko, painom-inom lang dyan tapos hihingi ng pera pagka walang makain, mamatay ka sa gutom. Yung gusto ko. Sabi ko sa isip-isip ko, bahala ka dyan sa buhay mo, mamatay ka sa gutom. Iba kasi akong tumulong Yung sabi kasi ng Biblia yan, puri sa dapat papurihan, galang sa dapat igalang, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, galang sa dapat igalang. Siyempre, mahalin mo ang dapat mong mahalin, di ba?
Kasi may disiplina rin sa akin ang pag-ibig eh. Halimbawa, ikaw, kapatid kita, painom-inom ka lang sa buhay tapos maya't may hihingi sa akin ng pera dahil gutom ka, bahala kang magutom. Bahala ka sa buhay mo. Pero ikaw, nakikita ko, nagsasakripisyo ka sa buhay. Kumakayod ka pero kinakapos ka pa rin, wala ka namang bisyo. Humingi ka sa akin, kung may pera ko, bigyan ka agad din kita eh. Iba yung disiplina ko eh. Katulad sa PUP dati, naging ship in charge ako, supervisor sa araw. Pagka yung mga gwardya, kikita ko, pa-beer house, walang makain. Bahala ka sa buhay mo, magutom ka pa. Kahit mamatay ka, ako sa isip-isip ko eh. Pero kapag nakita ko naman yung guard, nagsasakripisyo, may asawang gano'n, sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo, talagang kinakapos, isang daing mo lang sa akin, bibigyan kita eh. Bibigyan kita. Iba yung disiplina ko eh, iba yung disiplina ko. Sa pagtulong, may mga tao, tulong sa dapat tulungan, awa sa dapat kaawaan. Pero painom-inom dyan, tapos ganyan, hihingi sa'yo pag beer house niya yung pera, suisildo siya, ibi-beer house niya, tapos uutang sa akin dahil wala ng pera, dahil na-beer house, balak sa buhay mo. Pero kung halimbawa kinakapos siya dahil sa pamilya niya, may tulungan ko. Mas masaya ang puso ko na tumulong sa ganon. Iba rin yung kwan ko eh. Sana nagkamali ako sa ginagawa ko. Ayan. Good morning, sabi ni Sis Sally, Escobar. Ayan. Plus 272 tayo. Positive COVID. Ano pa? Ano kaya ilalabas ng araw ng kaya ilalabas ng araw sa lingkod ng Diyos? Brad King, alam mo ba? Diba ikaw nag-post yung by June is magkakaroon ng 200,000 na cases ng COVID virus? Kapag itong mga tao na ito magkakaroon ng walang disiplina. Kaya ngayon nga dahil tapos na kaming nag-ani, walang lalabas na, sabi ko sa kapatid ko, wala nang lalabas. Ako lang makakalabas dahil jogging ako. Siyempre, saan ako jogging ako sa bahay? Puro bako-bako rito na lupa. Baka matapilok pa ako. Doon kasi sa semento. Makikiusap na lang ako kasi nandun ng checkpoint. Mabait naman yung kapitan sa akin kasi kung nag-exercise naman ako, wala namang problema. Tapos, wala nang lalabas sa amin. Sabi ko sa mga bata, binalaan ko na silang lahat. Nagkaroon ako ng lockdown dito sa bahay. Nag-declare ako ng martial law. Sabi ko, by the power vested on me by the Philippine Constitution, I hereby declared martial law. Starting today, walang makakalabas na bata sa bahay. Takot yung mga bata. Nilabas ko yung sinturon doon sa bahay. Sabi ko, sino mang lalabag ito, malalatigo. Takot yung mga bata. Ikaw ba naman, latiguhin ko ng 10 hanggang mapagputol-putol yung sintron pag ako nagalit, pagka hindi nila ako sinusunod sa bahay. Hindi ka pwede uubra, hindi ko kinakaawaan. Pag hindi ka sumunod sa instruction ko, hindi kita kakaawaan. Talagang hahawak talaga kung saan sila hawak sa puwet basta diniklara ko ang martial law sa bahay, sabi ko, walang lalabas, wala talagang lalabas, walang kahit na ganito, basta sinabi ko walang lalabas. Kasi bakit, mga kababayan? Ang virus kasi, kung nakakontain siya sa isang lugar, mamamatay na siya na doon within 14 to 22 days. Pero pag nakahawa yan sa tao, nagkahawa-hawa yan, tatagal yung life cycle ng virus. Kaya nga kailangan ang lockdown Ito yung mga Pilipino na ito, ang titigas ng ulo. Kahit sinasabi ng ganito. Nakita ko nga yung sa ambang lugar yun kahapon, yung bilihan, sabi ng mga tao, saan na yung mayor at mga kapitan nyo, anong ginagawa? Biruin mo. Parang yung tao wala nang delikadesa, wala nang inisip na parang seguridad nila sa virus, para lamang ang sinasanggalang nila yung puro kain ng kain. Pagbabatukan ko yung lahat Wala na kayong ibang inisip sa tao kundi kain ng kain, buwisit kayo. Alam nyo po ba yung sobrang kakakain nyo ngayon sa panahon na itong lockdown pwede ninyong ikamatay. Hindi man kayo mamatay sa COVID virus, sa kain ng kain ninyo ng mga hindi masustansyang pagkain. Kung karne man yan, buti sa akin, prutas kinakain ko, masustansya, May papaya, may nagbigay ng pakwan, may nagbigay ng bayabas, may nagbigay ng kung ano-anong mga prutas. Maganda yun. Alam nyo, kung kain kayo ng kain ngayon na hindi nasusunog ang calorie nyo, pwede nyong ikamatay. Naku, napakabobo ang mga ito. Parang hindi nag-aral ng grade 1 Buti pa nga sa akin, yung grade 1 ako, natutunan ko, kumain ka ng mga kwan
kumain ka ng papaya, ikaw ay kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Kumain ka na ang suwa at kamatis, pagpaganda ng kutis. So, ganon. Itong mga ito hindi kumakain ng mga ito puro, ay nako. Maawa kayo mga kababayan. Alam nyo, pag tinamaan kayo ng virus na yan, hindi biro yan. Kung yan humawa sa pamilya nyo, tandaan nyo yan. Huwag puro kain, hayaan yung magutom kayo. Kung 3-5 araw may tubig naman dyan, posible naman na sa 5 araw magugutom kayo bigla Kahit asin lang, maganda ng isama mo sa kanin. Kung talagang wala, lagyan mo ng mantika sa kabagoong. Yan ang ginagawa namin nung bata kami. Mainit ang kanin, lagyan namin ng asin. Lagyan namin ng mantika yung kanin na masarap naman. Nako. Sobrang takaw ng mga tao ngayon. Puro pagkain ngayon ang nasa isip. Alam nyo, maganda nga ang katawan. Sabi ko nga sa inyo, yung tao, pag tayo nagugutom paminsan-minsan, maganda sa katawan, nakakapag-relax ang ating mga internal organs, nakakapag-function sila ng maayos. Ganon. Halimbawa, hindi ka kumain ng isang araw, maganda kasi bakit yung enzyme mo nakapagpahinga, yung pag-produce ng inyong pancreas ng natural enzyme na panunaw is lalong na, kumbaga halimbawa, hindi mo nagamit. Halimbawa, yung motor, naglagay ka ng gasolina, hindi ka nagpatakbo ngayon. Di ba yung gasolina nandun lang? Pero pag pinatakbo yung motor, siyempre mauubos, ganun yung enzyme. Although ang ating katawan is naturally, dahil sa kabaitan ng Diyos, naglagay ng Diyos ng ating pancreas para yung pancreas mag-produce ng natural insulin during the digestion, alam nyo, 3 beses lang na naka-reserve yung enzyme. Halimbawa sa umaga, tanghali, hapon lang. Ngayon, may mag-almusal ka, yung enzyme mo yan, naka-reserve na yan na may panunaw. Tapos sa tanghali naman, naka-reserve uli yung enzyme mo na panunaw niya pang tanghali. Paano kung palitan mo yung sistema ng pagkain mo? May almusal ka na, mayat may merienda ka pa, may tanghalian ka na, may merienda ka ulit, may hapunan ka, may midnight snack na. Wala nang enzyme, yung reservation ng enzyme mo yun, ubos na. Kasi 3 beses lang yung enzyme natin na naka-reserve sa kanyang panunaw. Kaya yung mga tao ngayon sa kakakain, biglang mahirap nang magdumi. Kasi bakit? Yung midnight snack mo sa gabi, hindi na yun, wala nang reservation ang enzyme mo doon na na-produce ng natural insulin mo para tunawin niya yung pagkain na ganon. Dapat magkaroon kayo ng disiplina. Sabi ng Diyos, ayaw niya yung kain ng kain, yung kayamuan, sabi ng Biblia. Yung kayamuan na yan, katakawan, yung gluttony, is, naku, ayaw ng Diyos yan mga kababayan. Kung kayo lang alam nyo, susundin nyo yung tamang paraan, tuturuan ko kayo, live, biruin nyo. Tinuro sa akin, ituturo ko naman sa iyo. Tinawid sa akin, itatawid ko naman sa inyo. This is the scientific way of eating, mga kababayan. Gusto mong maging sexy, hindi ka mataba, hindi ka tataba, susundin mo itong ganitong payo. The scientific way of eating. Kasi siyempre, kahit ako naman, pag nanligaw ako, gusto ko sexy. Ayaw ko ring manligaw ng mataba. Anong tingin mo sa akin? Punching bag? Ayaw ko rin manligaw ng mataba, Sabi naman ng iba, masarap, maganda ang manligaw ng medyo mataba. Bakit naman, gago? May almusal ka na, tanghalian, may hapunan ka pa. Ginawang pagkain, gago. Loko-loko. This is the scientific way of eating, mga kababayan. Sabi nila, sa umaga, sabi nila, kumain ka gaya ng hari. Sa umaga, kumain ka gaya ng hari. So, ibig sabihin, kumain ka ng kumain, maraming kakainin mo. Kung nagtatrabaho ka, bakit? Kasi pala, yung trabaho sa umaga, dala niya yung kain mo sa umaga pala, dala na niya yung pagkuhan mo sa maghapon na trabaho mo. Sa tanghali, sabi niya, kumain ka gaya ng prinsipe. Siyempre, pagka-umaga, siyempre, hari ka. Sa tanghali, sabi niya, kumain ka gaya ng hari sa umaga, sa tanghali, kumain ka gaya ng prinsipe. So, ibig sabihin, hari ka, prinsipe ka na lang, di bawas na pagkain mo sa tanghali. Sa gabi, sabi niya, kumain ka gaya ng pulubi. Kaya, sa gabi dapat, huwag ka nang kakain ng marami, dapat konti. Ngayon, ang tao baliktad.
Sa umaga, pandesal lang kakainin niya minsan. Sa tanghali, lamon. Sa gabi, lalong lalamon. E di ang mangyayari sa'yo, tataba ka nga ng tataba. Kasi sa gabi, dapat kumain ka gaya ng pulubi. Kaya, ngayon nga, parang sabi ko sa nanay ko, sarap naman kasi ng kanin kasi yung bigas namin na ginagamit, ang sarap. Sabi ko, anong gagawin ko nito? Tataba na naman ako. Sabi ko, natatawa yung nanay ko. Kasi dapat sa gabi, hindi talaga ako kakain. Kunti lang dapat, mga isang subo lang. Isang subo, dalawang subo dapat sa gabi. Kaya sabi ko, papalitan ko yung routine ko ulit. Babalik ako doon sa the scientific way of eating na sa umaga kumain kagaya ng hari. Kasi nagja-jogging naman ako, nasusunog calorie ko eh. Napansin nyo? Almost 1.5 hours to 2 hours ang jogging ko sa kada umaga. Okay lang yun kasi napapawis naman nalalabas naman sa katawan Pero ang masama kasi, kain ka ng kain nandito ka lang na nakaupo ka lang sa isang lugar, naka-stay put ka lang, na hindi ka pinapawisan, hindi ka gumagalaw, tataba ka nga talaga kasi nga, ang kailangan ng katawan natin is 1,000 calorie needed by the body per day. Kapag ka tayo is light ang ating ginagawa, wala kang ginagawa, dapat 300 calorie ka lang. At alam nyo, yung isang ganito na kanin, isang cup of kanin is nagre-range yata yan ng I think 400 to 600 calorie. 300 calorie lang ang kailangan mo kumain ka ng umaga. 600 na, tanghali 600 calorie, sa gabi 1,000 calorie. Anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka nga maaga. Hindi ka mamamatay sa COVID virus, mamatay ka sa kakakain mo dahil sa katakawan mo. Sarap mong batukan Ay naku mga kababayan, matuto tayo. No? Matuto tayo, sabi ng Apostol Pablo may pagpipigil sa panahong ito. Dapat ganun tayo mga kababayan. Matuto tayong may pagpipigil sa panahong ito. Magpigil tayo sa kain ng kain. Alam nyo, walang namamatay sa kakain ng kain. Ang nakakamatay ay walang namamatay sa sobrang kain. Walang namamatay sa gutom, sabi ko sana. Walang namamatay sa gutom. Ang namamatay yung sobrang kain ng kain. Yung ang kwinento ko dun sa lecture ko nung nakaraan Yung kwinento sa amin ng aming mga ngaral na yung isang hari daw nung unang panahon, le-lecture ko na nga sa inyo. Titingin daw siya, tingin, sige, telescope na ganyan. Nakita daw niya, mayroon isang bahay kubo na maliit. Maliit lang na bahay kubo na may umuusok. Di pag telescope daw yung hari sa buong maghapon, nakikita niya isang beses na umuusok yung bahay na maliit. Sabi daw niya sa mga kanya, mga alagad niya, puntahan, sabi raw. Tinignan daw nila kasi may umuusok. Ibig sabihin kasi pag umuusok, literally, pag may umuusok naman, siyempre nagluluto ng pagkain. Normal naman yung ganun, no? Alang naman magpapausok ka na kan, maliban nagsusunog ka ng dahon, nasa buhay kubo ka. Magsunog ka ba naman ng dahon sa loob ng bahay mo? Siyempre hindi, no? Baka yan ang ipilosopo naman ng tao, kaya inunahan ko na, no? Nakita daw nila, dalawang matanda mag-asawa. Sabi daw ng hari, bigyan ng pagkain, bigyan ng pagkain. Dinalahan daw ng mga ngabayo niya, tinalahan ng pagkain. Sige. Telescope daw uli yung hari, telescope. Nakita daw niya, yung bahay daw na yon, hindi na lang daw isang beses na magpausok. Minsan, 3, minsan 5 beses na umuusok. So, ibig sabihin, luto ng pagkain kasi marami silang pagkain. Isang beses daw na mag-telescope uli yung hari, tingin. Naku, nakita niya walang umusok. Sabi niya walang umusok. Puntahan, bakit walang umusok? Nanigas na pala yung matanda. Siyempre, sa sobrang kakakain, namatay sila. Sobrang kakakain. Alam niyo mga kababayan, ang pagkain natin is dapat magsilbi lang na kalakasan ng ating katawan. Pero ang pagkain ginagamit na natin sa hindi magandang paraan. Kain tayo ng kain. Alam nyo, that is kayamuan, ayaw na ng Diyos yan. Masama sa tao yan. Kaya minsan nga, natutuwa ako, nagugutom ako Alam nyo po ba sa pag-present ko minsan, gutom ako minsan, almusal, hindi ako nag-aalmusal. Tanghali, hindi ako nakakatanghalian. Minsan hapunan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa demo ko, altanghap na ito, almusal, tanghalian, hapunan. Altanghap, ibig sabihin, isang beses na lang akong nakakain sa isang araw. Natutuwa ang kalooban ko, ganun talaga. Brad King, sa mga huling araw kasi, ang tao magiging matakaw talaga. Sabi ng 3:1 ng kalawang Timoteo ba yun? Sabi niya, alamin mo ito sa mga huling araw. Darating ang panahong mapanganib, sabi niya. Na ang mga tao ay maibigin sa kanilang mga sarili. Maibigin sa salapi, sabi niya. Mga mayayabang, mapagtungayaw. Walang katutubong paggiliw, mga ganyan. Mga kababayan, kuwan tayo, no?
magpigil tayo. Kasi alam nyo, ang kuwan natin ang ating sarili pagka ganyan na wala tayong pagpipigil, walang mangyayari sa atin. Walang mangyari sa atin, no? Dapat nga palagi tayong magbulay-bulay sa salita ng Diyos, gaya ng sinasabi ng awit, Imbis na ganyan, puro bulay-bulayin mo, puro pagkain, dapat ang bulay-bulayin mo yung salita ng Diyos. Sabi ng awit 1:3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni uupo man sa daanan ng mga manlilibak. Sabi niya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At ang kautusan ng Panginoon, siya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Sabi niya, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at ang anumang kanyang gagawin ay giginhawa. Dapat ganun, magbubulay-bulay tayo sa kautusan ng Diyos araw at gabi, yung nakasulat sa Biblia. Yun ang bubulay-bulayin mo, naisipin mo lagi. Di ba, pag nakaupo kasi ako, talata ang iniisip ko sa Biblia, 4:1 ng Hebreo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa kaysa alinmang tabak na may 2 talim, na bumabaon sa kasukasuan hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, at madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng puso. Biruin mo, nagbubulay-bulay ako sa salita ng Diyos, ang iniisip ko. Dapat ganun ang bulay-bulayin nyo. Di pa? Dapat ganun. Talata ng Biblia ang iniisip nyo. Tignan nyo, anuman ang kanyang gagawin, sabi ng salita ng Diyos, ay giginhawa. Diba? Halimbawa, inisip mo, matulog ka. Ikalawang Kronika 7:14, diba? Kung ang aking bayan ang sa pamamagitan ng tinatawag ng, diba? Yung 7:14 ng Kronika, diba? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, sabi niya, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, at aking ang diringgin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain, sabi niya. Yun dun sa bayan ng Diyos nung una, kasi sa Kronika, sa ikalawang Kronika, sabi niya, 7:14 yun. Kung ang aking bayan, sabi niya, na tinatawag sa aking pangalan, magpakumbaba. Tingnan mo, magpapakumbaba ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, patatawarin ka. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, sabi niya, talikuran ang kanilang masasamang lakad, aking ang diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Biruin mo, kung ang mga tao ngayon sa panahon na tong krisis ng COVID virus na to, alam nyo, magbalik loob lang tayo sa Diyos, pagagalingin tayo ng Diyos sa ating lupain. Yung lupain tinutukoy dyan, lupain na literal at lupain na ating katawan. Kasi itong katawan natin is lupang katawan to. Pwedeng pagalingin ng Diyos yan. Halimbawa, ikaw may sakit ka. Palagay natin nagkaroon ka ng sakit na cancer. Sabi ng Diyos yung ganon, tatalikuran mo yung masamang lakad mo, pagagalingin ng Diyos ang lupain mo, yung cancer pwedeng mawala. Kaya nga may mga tao nga na yung nagbalik loob sa Diyos, may sakit. Nung itis nila negative na may sakit sa puso na wala, kasi pangako ng Diyos yun sa kanya sa mga tao pagagalingin ko ang iyong lupain. Kaya yung tao, matutunan lang nila itong virtue na ito sa Biblia. Alam nyo, ma-overcome ng mga tao ang mga sakit-sakit na cancer, naku, walang kuwan yan. Kaya salamat sa Diyos, sabi ko sa sarili ko, na natututunan ko sa mga ngaral ko yung ganitong kabutihan. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, buti na lang. Yung mga tao ngayon, dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos, sige, inom. Alak, sige, sigarilyo. Nagkasakit, cancer sa baga. Ganun ang tao hanggat walang sakit, hindi naman yan tumatawag sa Diyos. Pag may sakit, sabi nga nung kasabihan, ang Diyos ay puro Diyos ang tinatawag, pero pag gumaling at bumuti ang Diyos man ay hindi masabi, sabi niya, pag wala na siyang sakit. Pero pag may sakit, wala, sige, Panginoon, praise the Lord. Pag may sakit ka na dahil sa kainom mo ng alak, kasi sigarilyo mo, puro praise the Lord ka ngayon dahil may sakit ka sa lungs, na cancer. Pero pag gumaling, sabi ng Diyos
Sabi ng kwan ang kawikaan ang Diyos man ay pagka ang kanyang sakit ay bumuti, ang Diyos man ay hindi masabi. Sabi niya, totoo naman yan. May mga tao na ganyan. Pag may sakit, sige, tawag ng Diyos. Pagka wala na siyang sakit, ni Diyos man ay hindi masabi. Balik ulit si sigarilyo, balik ulit ng alak. Pag nagkasakit, okay lang. Pag nagkasakit, sige, Panginoon, pagalingin mo ko. Pag gumaling, balik ulit sa alak. Oh, bakit nandiyan ka na naman? Iinom ka na naman ng alak. Sabi kong ganyan dun sa gumaling dito sa kwan, sa Jones. Wala, hindi ko kaya Baka diyan ka na mamatay sa kanya. Baka diyan ka na mamatay. Pagka ganyan ka, gumaling ka na. Sabi ko kasi inalok ko ng CMD, CBF sa Diyos, yung Supreme Diyos. Meron siyang stage 4 na prostate, yung matanda, dahil sa kainom ng alak. Di gumaling. Umiiyak-iyak siya nun dahil umiihi na siya ng dugo. Ganito gawin mo kako, power dose. Di nag-power dose ng CMD, CBF, Supreme Diyos. Di magaling na. Niyaya ng kumpare nung magaling. Sabi daw ng kumpare niya, gago rin itong sarap kong iumpog sa pader. Sabi daw, okay na yan, magaling ka na. Inuman tayo ulit, nag-inom sila. Alam nyo, dun na siya, after 1 week na nagiinom, bumalik yung kanyang sakit ulit. Yan na. Hindi niya ako makontak. Dahil sobrang kabisiyan ko, hindi niya ako makontak, di makakuha ng product. Na-opera siya, naggumastos sila ng almost 100,000 plus yata mahigit. Dahil sa katigasan ng ulo niya. Hindi na niya rin makontak ako dahil, wala na. Kung kukontakin nila ako, sabi ko, ipapakater na lang kita. Matagal din dumating pa yung sa LBC, 2 to 3 days. Ako, napilitan silang ipa-opera. Di gumastos ng 100,000. Ewan ko kayo kung buhay pa yun. Kuwan na yun. Alam nyo, walang pagkakakilala sa Diyos itong tao na ito. Biro mo, binigyan ka ng chance ng Diyos na gumaling ka na, bumalik ka pa uli sa iyong suka. Ay nako, para kang aso, sabi ng Biblia. Para kang baboy na nahugasan, ibumalik uli sa pusali. Ano ka ba naman, no? Ayan, ito pala. Acknowledge pala si Tita Paz, no? Good AM, salamat sa Diyos, patnubayan nawa. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito, Tita Paz, wala na pala yung palengke na punos, dikit-dikit, hawa-hawa na. Brad King, pagka ganun talaga, hindi magkaroon ng mangyari ang virus, magaya tayo ng Italy, magaya tayo ng Amerika. Ngayon, ang Amerika, nasurpas na niya lahat. Amerika naman ang pinakamarami. Alam nyo, sa Amerika kasi nandun ang kalayawan. Nandyan ang mga babaeng naguhubad, alam nyo, ang Amerika kasi open, siyempre, sobrang makuan ang mga Amerikano, nandyan ang mga babae, diba, nandyan nga, nanonood nga yung mga bata mga bold, nandyan sa Amerika nga galing yung mga bold na yan, diba, kasi masyadong open, liberated, masyadong Amerika, masyadong liberated. Minsan nga daw sa swimming pool, mayroon daw 2 Pilipino sa swimming pool, nagsiswimming yung mga babae, mga Amerikana, nagswimming din sila. Yung mga Amerikano kasi, hindi natitigasan yan, hindi natatayuan ng kabuhayan. Mga Pilipino daw, mahahalata mo dun sa swimming pool, nakatindig na gano'n yung kabuhayan nila Kaya sabi nila sa swimming pool na nagsiswimming ang mga lalaki at mga babae, mahahalata mo ang Pilipino, nakatayo ang kanyang kabuhayan, nandun sa swimming pool. Sabi nila mga Pilipino daw Grabe naman ang mga Pilipino na ito. Kasi mga Amerikano nasanay na sa ganyang kabuhayan, yung buhay nila, na liberated masyado, no, mga kababayan. Kaya siguro paparusahan ng Diyos yan. Minsan nga nako, ayaw ko rin lang naman ako baka marinig akong Amerikano sabihin, ganito. Hindi, talaga totoo lang talaga. Ang mga Amerikano, nagsasabi ako ng totoo, mga kaibigang Amerikano, hindi naman sa pagda-down ko sa inyo. Sobrang liberated sa Amerika. Sobrang liberated ang kanilang buhay. Nandyan ang sugalan. Sabi nga ng ninang ko nandyan ang sugalan 24 hours. Tignan ninyo nga kung nakuha ang Diyos sa inyo. Sugalan 24 hours. Birhausan. Meron pa nga dyan yung nakita ko na isang Amerikano. Yung lifestyle niya, grabe. Puro mga babae ang nasa buhay niya. It's a lavish lifestyle. Yung pangalanan ko na kaya. Pero baka mamaya, ayaw ko na. Basta, kung ko na lang. Kung tanungin nyo sa akin, inbox ko na lang sa inyo, no? Ako lavish lifestyle. Na habang nakahiga, may babae. Habang nakakuan, may babae. Puro mga nakahubad. Puro mga... Nakita ko nga sinubukan ko tinignan, sabi ko, grabe ang buhay nitong tao na to. Ano kaya ang kaligtasan nito pagdating ng araw, pagka ganun mga kababayan, sa sobrang katigasan natin, hindi natin pagsunod sa mabuti, tayo rin ang mapapahamak pagdating ng araw.
sabi ng salita ng Diyos, kinakailangan tayong humarap sa hukuman ni Kristo. May paghuhukom mga kababayan. Huwag ninyong sabihin, ayan, sabi ni Brad Jess, good morning, sarap dyan. Masarap po, pero galing po kasi ako sa bukid kahapon. Medyo parang yung katawan ko, parang lagnatin nga ako kahapon. Sabi ko, hirap na hindi nasanay sa bukid Ilang oras lang ako doon maghapon lang ako doon parang iinit yung mata ko ng gusto. Pagdating ko ginawa ko, uminom ako ng CMD, patakan ko ng 30 drops, tapos with calamansi. Bigla akong bumahing, nawala. Sabi ko, effective pala talaga. Mga kababayan pala, itong gagawin ninyo, uminom kayo ng kalamansi mataas. Gawin ninyo, halimbawa, isang baso, gawin ninyo, 20 kalamansi, patakan nyo ng 60 drops na CMD, panlaban ng COVID virus yan. Mamamatay ang virus, hindi siya magmumultiply sa katawan nyo kung halimbawa nakapitan kayo because of the vitamin C. Mataas na content kasi ng vitamin C, it kills viruses, bacteria, and fungi. Kaya napansin ninyo sa panahon ng, ito, tingnan nyo may wisdom na naman kayo na makukuha sa akin, no? Na natutunan ko sa aking tagapagturo, no? Yung panahon ng taglamig, napansin nyo yung panahon ng taglamig, ngayong taglamig, pagdating ng taglamig, napansin nyo ang mga prutas na napuproduce is puro maaasim. Di nyo napansin? Kasi nga alam ng Diyos na sa panahon na yan, alam ng Diyos na sa panahon na yan na sa panahon ng taglamig is madali kang matamaan ng mga virus at bakterya, yung mga infectious disease. Naglagay ang Diyos ng yung anti-virus na mga pagkain gaya ng maaasim. Diba nakita mo? Mahal nga ng Diyos ang mga tao Yan, nagkaroon kayo ng idea, no? Pag tag-araw, tignan mo sa kapanahon ng tag-araw, ng Diyos naman naglagay siya ng mga matutubig na pagkain gaya ng singkamas at pakwan. Kaya ang tag-araw na yan, pagdating ng mga panahon na tag-araw, yung mga matutubig ang binibigay ng Diyos Pag panahon naman ng taglamig ang mga maaasim ang binibigay ng Diyos kasi alam ng Diyos na yung tao pwedeng tamaan ng mga ganyang klase ng sakit, may panlaban ka naman. May panlaban ka. Diba? Napakabuti ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi. Yan ang aking masasabi sa inyo. Tignan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Hindi lang alam i-appreciate ng tao yan. Kaya nga, sa panahon dapat na kung ano yung prutas na lumalabas, sabi ng aking mga rol, doon ka kumain ng kumain Diba, panahon ng pakwan, kumain ka ng kumain ng maraming pakwan kasi nga, binigay ng Diyos sa panahon na yun na dapat yun ang kainin mo ng kainin. Singkamas, mga ganon, diba? Panahon ng singkamas. Pag panahon ng mangga, sige, kain ka ng kain ng mangga. Panahon yung saging kasi wala namang panahon yan mga kababayan. Kasi nga, naglagay naman ang Diyos ng mga pagkain na wala sa kapanahunan. Kay tag-araw, kay tag-ulan, mga ganun, wala sa panahon, gaya ng saging. Kasi nga, kailangan ng ating katawan naman, kumain ka ng saging, 2 to 3 or 5 na saging araw-araw because of the potassium naman, nakakatulong sa heartbeat ng puso. Nakakatulong naman sa pagpaganda ng iyong, para gumanda ang heartbeat mo, no? Yan mga hiwaga ng Diyos yan na tinuturo sa amin ng aming mga ngaral. Siguro maraming salamat sa inyo mga kababayan. Napatagal na yung aking magliliwanag na kasi nakita nyo maliwanag na di ba? Maliwanag na, tatakbo na rin ako, magja-jogging ako mga kababayan para naman sa aking pagiging sexy, no? Magiging ang aking katawan para ayoko naman tumaba, ayokong pumayat, ayokong tumaba, ayoko ring tawagin na tabatsoy at payat. Di ba sabi nung kanta, ang gusto-gusto ni, sexy, sabi niya. Gusto ko rin maging sexy ang aking katawan. Yung tawag nila dyan is maganda, maalindog. Maganda kasi sa lalaki yung medyo sexy, no? Ayoko mataba. Anong gusto mo sa akin, punching bag? Sige po, maraming salamat po sa inyo, no? Acknowledge pala po yung 4 na nakadungaw ngayon, yung aking si Brad King, si Ma'am Honey Sweet. Wow, grabe naman Ma'am Honey, no? Pangalan pa lang, Honey na sweet pa, no? Si Ma'am Jenny Pineda, yung aking pinsan na matikas na leader ng Team Crowd1 International dyan sa France. Si Ma'am Sally Escobar, kung saang bansa. Ayan. Si Tita Paz dyan sa Bulacan. Ayan. Si Brad JC Irindain. Ayan. Order po ako ng CMD, deliver sa Asingan, Ariston, baka may alam na kang dealer insan. Insan wala ngayon, naka-lockdown insan. Lalo ngayon insan, effective
Ngayon, wala na insan. Nag-abiso na rin ang mga tao na sa pamilyan. Sa HCI, nag-abiso na rin sila insan. Wala nang padala ngayon insan. Mga LBC, mga ganyan, wala nang padala. Siguro, abisuhan na lang kita at papadalan na lang kita. Wala talaga insan eh. Kaya nga buti na lang nakakuha pa ako ng 5 na CMD sa amin eh. Alam mo, isa na lang yung natira sa akin eh. Kaya sabi ko, kagabi, di ba galing kami sa kwan, di nag-shower ako. Ginawa ko insan, nagpatak ako ng 5 drops na CMD, pinahid ko sa katawan ko. Para at least against infectious disease. Namamatay kasi ang virus kapag alkaline yung katawan natin eh. Hindi siya nagmumultiply. So, nagpahid ako sa katawan ko ng CMD insan para makasiguro. Kasi yung apo ko, yung babae na apo ko, eh humahalik sa akin yun. Pagka ko, nandyan na si Papa Junior, sabi niya, eh, hindi hindi ko siya pinansin kagabi. Sabi ko, wag muna, wala munang halik-halikan, wala munang yung yakap-yakapin kasi ako nung apo ko na yun eh. Eh wala muna kasi kararating ko lang, galing ako sa labas. Sabi ko, ingatan ko rin eh, nag-iingat din ako eh. Hindi ko siya malapit-lapitan. Nilalambing-lambing niya ako, parang nagpapasuyo sa akin kahapon. Nagpaspasugnod nga insan. Parang nagpaspasugnod eh. Hindi ko naman makuan kasi nga galing nga ako sa labas, kaya sabi ko wag muna. Nag-iingat din ako sa sarili ko. Sige po, marami pong salamat sa inyo mga kababayan. Insan, sige, ingatan ka ng Diyos insan dyan sa France. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat sa Diyos sa araw na to, sa buhay at kalakasan na ibinibigay niya muli sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po.